Hello, magandang araw po. Muli po ako nagbabalik sa Zyma Tales TV. Panibagong full story ang isishare ko sa inyo. Guys, narinig nyo na ba ang balita? Pag-usapan natin ang pinaka-kontrobersyal na kwento ngayong taon. Alam niyo yung gobernador na akala nyo perfect ang buhay at malinis ang image? Well, think again. Dahil sa isang gabi sa loob ng Club Neon, isang lugar na hindi dapat kinatatayuan na isang makapangyarihang politiko nagbagong lahat. Isang pagkakamali, isang tadhana, o isang sikretong kayang magpabagsak sa buong probinsya. Kilalanin si Sunshine Guevara, isang waitress na naging sentro ng gulo at si Governor Joshua Vertucio, ang lalaking handang sunugin ang mundo para sa 5 batang di niya inaakala nasa kanya pala. Quintuplets? Oo, 5 maliliit na anghel na magiging metsa na isang malaking eskandalo. Political warfare at isang pag-ibig na kailangan dumaan sa apoy. So, ready na ba kayong malaman ang katotohanan? Dahil ngayon hihimay natin ang kwento ng The Governor's Secret Wife and the Quintuplets. It's intense, it's messy, and trust me, you are not ready for the twist. Tara, simulan na natin. Ang gabi sa Club Neon ay hindi para sa pag-ibig. Ito'y laro ng kapangyarihan, pera at mga sikretong kailangan ibaon sa limot. Si Sunshine Guevara ay isang babaeng nabubuhay sa anino. Bilang waitress sa pinaka-eksklusibong club sa lungsod, sanay siya sa mapanghusgang tingin ng mga lalaking may hawak ng mundo. Ngunit ang maingat na pagtatago niya sa kanyang pagkatao ay gumuho. Isang gabi, ang pinaka-makapangyarihang lalaki sa probinsya, ang gobernador na si Joshua Vertucio ay nagpakalasing sa kanyang mesa. Isang gabi ng pagsuko sa tukso. Isang gabi dapat kinalimutan na, ngunit ang tadhana ay mapaglaro. 5 taon ang lumipas, si Sunshine ay naninirahan sa isang tahimik na bayan. Sinusubukang itaguyod ang 5 batang kamukhang kamukha ng lalaking sumira at bumuo sa kanyang pagkatao. Ang mga quintuplets sina Sky, Storm, Sunny, Star at Shine ay ang kanyang tanging yaman, ang kanyang sikreto at ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Pagkatapos ng 5 taon, muling magtatagpo ang kanilang mga landas. Ngunit sa pagkakataong to, hindi lang pag-ibig ang nakataya. Ang mga kalaban sa politika ni Josh ay matagal nang naghahanap ng mantsa sa kanyang malinis na pangalan. At ano ang mas magandang sandata kaysa sa isang ilegal na pamilya na nagtatago sa dilim? Habang ang mga bata ay nasa panganib, kailangan magdesisyon na Sunshine. Mananatili ba siyang tago para sa kaligtasan ng mga anak? O haharapin niya ang apoy ng iskandalo kasama ng lalaking handang sunugin ang buong probinsya para lamang mabawi siya? Sa larong ito ng politika at pag-ibig, ang bawat lihim ay may katapat na dugo at ang bawat pagkakamali may kapalit na buhay. Gaano kalayo ang kayang gawin ng isang gobernador para sa 5 batang hindi niya alam na kanya pala? Ang Club Neon ay hindi lamang isang gusali, ito ay isang nilalang na humihinga ng usok, alak at baling hangarin. Ang bawat beat ng bass ay tila pintig ng puso ng mga taong nagtatago sa dilim. Para kay Sunshine Guevara, ang club na ito ang kanyang bilangguan at ang tanging paraan para mapakain ang kanyang pamilya. Suot ang manipis sa tapet na uniform, naramdaman ni Sunshine ang malagkit na pawis sa kanyang likod. Iniiwasan niya mga mapanuring tingin ng mga lalaking nakaupo sa gilid, mga mukhang gutom sa laman at kapangyarihan. Sunshine, Mesa 12 VIP area? Bulong ni Greg, ang manager, na may halong babala. At mag-ingat ka, si Gobernador Vertucio ang nandoon. Huwag kang magkamali, pareho tayong mawawalan ng trabaho. Tumibok ng mabilis ang puso ni Sunshine. Joshua Vertucio, ang lalaking laging nakangiti sa mga billboard, ang lalaking pinapangako ang pagbabago sa probinsya, ang lalaking ang boses ay sapat na para patahimikan ng isang buong bulwagan. Paglapit niya sa VIP corner, sinalubong siya ng matinding katahimikan. Nakaupo ang gobernador sa isang sulok na kulang ang liwanag. Wala itong kasamang bodyguards, mukhang pinilit itong takasan ng kanyang mga tauhan. Hawak nitong isang baso ng mamahaling whiskey at ang kanyang mga mata, malamig, pagod at puno ng hindi may paliwanag na bait, ay nakapako sa kawalan. Anong gusto niyo, sir? Tanong ni Sunshine. Sinubukan gawing formal ang boses, pero may kaunting panginginig na hindi niya maitago. Hindi tumingin ang gobernador. Sa halip, hinila nito ang baso at ininom ang natitirang laman sa isang lagukan. Gusto ko ng katahimikan, malamig niyang tugon. At gusto ko ng babaeng hindi titinginan ng wallet ko bago ang mukha ko. Tumayo si Joshua. Ang tangkad nito ay nagbigay anino na bumalot sa buong mesa.
Amoy mamahaling tabako at matapang na alak ang humalo sa hangin. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Sunshine, may kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Hindi itong tipikal na tingin ng mga customer. Ito'y tingin ng isang lalaking may bigat ng mundo sa kanyang balikat. Hindi ako ganong babae, sir. Sagot ni Sunshine, may tapang sa kanyang tinig. Tumawa si Joshua, isang maikli at mapait na tawa. Lahat ng tao sa mundo may presyo, miss. Guevara. Sunshine Guevara? Sunshine. Pag-uulit ni Joshua, tila lasang matamis ang kanyang pangalan sa dila nito. Hinila niya ang braso ni Sunshine, dahilan upang mapalapit ang babae sa kanya. Ang init ng katawan ng gobernador ay naramdaman ni Sunshine sa kabila ng manipis na damit. Mukhang ikaw ang kailangan ko ngayong gabi, hindi para sa serbisyo kundi para sa kalimot. Di alam ni Sunshine kung bakit hindi siya nanlaban. Siguro dahil sa nakita niyang pait sa mga mata ni Joshua o marahil dahil sa nakita niyang tao sa likod ng politiko. Ang gabing yun naging isang serye ng mga pangyayari na hindi na kontrolado. Mula sa paghila sa kanya palabas ng club, ang mabilis na sakay sa itim na sasakyan hanggang sa marangyang hotel suite na magiging success sa isang pagkakamali na babago sa buhay nila. Sa loob ng silid, ang bawat halik puno ng desperasyon. Walang pangalan, walang politika, walang titulo. Si Joshua ay isang lalaking naghahanap ng takas at si Sunshine ay isang babaeng naghahanap ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Di nila alam sa bawat haplos at bawat bulong, isang bagong buhay ay nagsisimulang bumuo sa sinapupunan ni Sunshine. Isang sikretong may 5 pintig ng puso na magpapatumba sa kahit sinong hari. Nang sumapit ang madaling araw, iniwan ni Sunshine ang kwarto habang mahimbing na natutulog ang gobernador. Naiwan niya isang bahagi ng kanyang sarili at dala niya isang malaking pasanin na hindi niya kailanman inakalang dadalhin. Ito na ang simula ng katapusan ng dati niyang buhay. 2 buwan ang lumipas, ngunit ang bawat segundo tila isang mabagal na pagbitay para kay Sunshine Guevara. Ang club niyon ay nanatiling pareho, maingay, marumi, puno ng mga anino. Ngunit si Sunshine hindi na ang babaeng dating naglilingkod doon. Madalas siyang makaramdam ng matinding pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura. Sa bawat pag-inom ng alak ng mga customer ang amoy nito, nagiging sanhi ng kanyang pagtakbo sa banyo. Akala niya trangkaso lang to o kaya matinding pagod. Ngunit nang dumating, ang 3 buwan na wala pa rin siyang regla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang mga ugat. Hindi maaari. Sa isang maliit at tagong klinik sa gilid ng lungsod, nakaupo si Sunshine habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang doktor, isang matandang babae na may salamin, tahimik na naglalagay ng gel sa kanyang tiyan. Ang makina ng ultrasound gumagawa ng tunog na tila isang mabagal na orasan. Miss Guevara, basag ng doktor sa katahimikan habang nakatitig sa monitor ng may maputlang liwanag. Kailangan mong kumalma. Ang nakikita ko rito hindi pangkaraniwan. Ano po yun, Dok? May sakit ba ako? Tanong ni Sunshine. Ang boses ay halos pabulong. Hindi sakit, iha. Biyaya. Huminga na malalim ang doktor. Pero ito'y isang malaking hamon. 5 pintig ng puso ang naririnig ko. Quintuplets. 5 sanggol ang nasa loob mo. Nanlaki ang mga mata ni Sunshine. Pakiramdam niya tumigil ang pag-ikot ng kanyang dibdib. 5 sanggol. Kay Gobernador Joshua Vertusio? Ang alaala ng gabing yon ay bumalik ng may bagsik. Ang mabigat na katawan ni Joshua, ang amoy ng kanyang pabango na hanggang ngayon, tila nanonood pa rin sa kanyang mga damit at ang kanyang mga matang puno ng sakit. Alam ni Sunshine, kung malalaman to ng gobernador ang unang bagay na gagawin ito, linisin ang anumang balakid sa kanyang karera. Isang eskandalo ang tulad nitong wawasak sa pangalan ng isang makapangyarihang politiko. Paglabas niya ng klinik, ang mundong dati madilim, tila naging isang malaking bitag. Tinignan niya ang kanyang pitaka, ang perang iniwan ni Joshua sa hotel room na kailanman hindi niya nagalaw. Ang perang yon ang magiging ticket niya para makalayo. Hindi ko sila hahayaang mapunta sa mundo ng kapangyarihan at kasinungalingan, naisip ni Sunshine habang umahaplos sa kanyang tiyan na wala pa namang bakas. Sa probinsya, sa tahimik na lugar, kung saan walang makakakilala sa amin, doon sila lalaki. Malayo sa gobernador na si Joshua Vertusio. Kinagabihan, nagbitiw si Sunshine sa club niyon. Ang manager na si Greg pinagtatawanan pa siya.
Sunshine, sa tingin mo ba may mas maganda pang trabahong naghihintay sa'yo? Babalik at babalik ka rito dahil ang mundong to ang tunay mong tahanan. Hindi sumagot si Sunshine. Tiningnan niya ang building ng Club Neon sa huling pagkakataon. Isang maikling sulyap sa billboard sa tapat ng kalsada. Ang mukha ni Joshua ang nakangiti, matikas at perpekto. Hindi na ako babalik, Greg. Bulong niya sa hangin. Dahil ang dala ko ngayon ay ang tunay na kinabukasan. Habang sumasakay sa bus patungo sa isang malayong bayan, ramdam ni Sunshine ang unang bahagyang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang pangako, 5 buhay na kailangan protektahan. Di niya alam na sa bawat milyang nilalayo niya ay siya ring unti-unting paghahanap ni Joshua sa babaeng hindi niya malimutan. Ang babaeng nag-iwan ng marka sa kanyang puso na di kayang burahin ng anumang kapangyarihan. Ang laro ay magsisimula pa lamang at ang tadhana handa nang magtagpo muli sa kanilang mga landas sa paraang hindi nila inaasahan. 5 taon. Sa loob na 5 taon ang pagtakbo ang naging pangunahing direksyon ng buhay ni Sunshine Guevara. Ang maliit at liblib na bayan ng San Isidro na napapalibutan ng malalawak na palayan at kabundukan ang nagsilbing kanlungan niya. Dito, ang pangalang Sunshine Guevara ay naging Nanay Sunshine, isang simpleng babaeng nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. Sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at simento, nakatira ang kanyang mundo. At ang mundong yon binubuo ng 5 maliliit na boses na sabay-sabay na nagtatatalon tuwing uuwi siya. Nanay! Nanay! Sigaw ng 5. Sina Sky, Storm, Sunny, Star at Shine, ang quintuplets. Sila ay mga batang may kakaibang katangian. Lahat sila may mapupungay na mga mata na eksaktong kopya ng mga mata ni Joshua Vertusio. Ngunit ang kanilang mga ngiti, taglay ang natural na ningning ni Sunshine. Dahan-dahan mga anak, nakangiting wika ni Sunshine habang binababa ang kanyang bag. Anong ginawa niyo ngayong araw? Naglaro po kami sa may sapa, Nay, sagot ni Sky, ang panganay na lalaki na may seryosong mukha. Pero pinoprotektahan ko po sila gaya ng bilin mo. Naramdaman ni Sunshine ang pagkirot sa kanyang puso. Ang pagpapalaki sa 5 bata hindi naging madali. Minsan kinakailangan niya magtrabaho ng 2 shift para lang mapunan ang pangangailangan nila sa gatas, pagkain at gamot. Minsan ang pagkain niya tubig na lang para may maibigay sa 5. Pero sa tuwing titingnan niya ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga ilong, ang kanilang mga labi, nakikita niya ang bulto ng lalaking pilit niyang binubura sa kanyang alaala. Gabi na. Habang mahimbing na natutulog ang 5 sa isang malaking kwarto, nakaupo si Sunshine sa beranda ng kanilang bahay. Hawak ka isang lumang dyaryo na nakuha niya sa palengke. Governor Joshua Vertusio, magpapatupad ng bagong batas para sa kalusugan ng kabataan, ang headline ng dyaryo. Pinitigan ni Sunshine ang larawan ng lalaki. Mas tumanda ito, mas tumigas ang mukha at mas naging dominante ang kanyang aura. Ramdam niya ang pait. Alam niya sa bawat tagumpay ng lalaki ay may katumbas sa sakripisyo. At ang sakripisyo nga ay ang 5 batang natutulog sa loob. Hindi niyo malalaman kung sinong tatay ninyo, bulong ni Sunshine sa sarili. Habang ang mga luha ay nagbabadyang pumatak. Dahil ang mundong kinabibilangan niya, lalamunin kayo ng buhay. Ngunit hindi alam ni Sunshine ang tadhana may mas malupit na plano. Sa kabisera nakatayo si Joshua sa kanyang balkonahe, hawak ka isang baso ng alak. 5 taon nang nakakalipas ngunit ang babae mula sa Club Neon ay nananatiling isang multo na bumabagabag sa kanyang gabi. Di dahil sa pag-ibig kundi dahil sa isang pagkakamali na hindi niya matanggap na nagawa niya. Gobernador, tawag ng kanyang sekretaryo na si Attorney Mendez. May nakita kaming kakaiba sa record ng huling lugar kung saan huling nakita si Sunshine Guevara. May mga dokumentong nagpapakita na may 5 bata sa isang malayong baryo na tumutugma sa mga petsa. Nabitawan ni Joshua ang baso. Ang tunog ng nabasag na kristal ay tila isang babala. Anong sabi mo? Tanong ni Joshua. Ang boses ay puno ng panganib. Ang mga bata, Gobernador, kamukhang-kamukha ninyo. Sa gabing yon, habang ang buwan ay nagliliwanag sa San Isidro, naramdaman ni Sunshine na isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may paparating na bagyo, na wawasak sa lahat ng kanyang itinayo. Malapit na siya, naisip ni Sunshine. Ang Gobernador ay darating na.
Ang katahimikan sa San Isidro hindi kailanman naging sapat para kay Sunshine. Sa loob ng 5 taon ng bawat kahol ng aso sa madaling araw o bawat ilaw na sasakyang dumadaan sa malayo, nagiging sanhi ng kanyang pagkabahala. Ngunit ngayong gabi ang tensyon ay hindi lang haka-haka. Ito'y isang mabigat at nakakasakal na presensya sa hangin. Maagang nagising ang 5 bata. Si Sunny, ang pinakamakulit sa 5, humihila sa laylay ng damit ni Sunshine. Nanay, bakit madilim pa sa labas pero gising po ang mga itim na sasakyan sa dulo ng kalsada? Naniga si Sunshine. Tinulak ang kortina ng kanyang bintana ng bahagya. Sa dulo ng maputik na kalsada, 2 itim na SUV ang nakaparada. Ang mga ilaw nito nakapatay, ngunit ang siluweta ng mga lalaking nakasuot ng itim na suit, malinaw na makikita sa ilalim ng liwanag ng buwan. Huli na ba ang lahat? Mga anak, tawag ni Sunshine sa kanyang boses na sinikap niyang gawing mahinahon kahit ang puso niya'y parang lalabas na sa kanyang dibdib. Magtago kayo sa ilalim ng kama sa bodega. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Maliwanag? Nanay, bakit po? Tanong ni Storm. Ang pinakamatalino na laging nagmamasid. May masamang tao ba? Gawin niyo na lang ang sinabi ko. Pakiusap ni Sunshine habang isa-isa niyang hinahalikan ang noo ng kanyang mga anak. Ang bawat halik puno ng takot. Tinulak niya ang mga bata patungo sa bodega. Pinasok sila sa loob at nilock ang pinto. Bumalik siya sa sala. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kinuha niya ang isang kutsilyo mula sa kusina, hindi dahil kaya niyang makipaglaban, kundi dahil kailangan niya ng kahit anong sandata para protektahan ang kanyang sarili. Ang katok sa pinto, hindi marahas. Ito ay polido, formal at puno ng otoridad. Miss Sunshine Guevara? Isang boses ang narinig mula sa labas. Hindi ito boses ni Joshua. Ito ang boses ni Anthony Mendez, ang kanang kamay ng gobernador. Alam naming nandyan kayo. Huwag niyo na kaming piliting pumasok ng hindi maayos. Ang gobernador ay naghihintay. Binuksan ni Sunshine ang pinto. Ang liwanag mula sa loob ng bahay tumama sa mukha ng mga lalaking nakatayo sa labas. Ang mga bodyguard nakapader sa paligid ng bahay, tinitiyak na walang makakatakas. Anong kailangan ninyo? Matapang na tanong ni Sunshine kahit ang kanyang mga binti nanginginig. Wala na akong utang sa inyo. Wala akong kinalaman sa inyong politika. Bahagyang ngumiti si Attorney Mendez, isang ngiting walang inid. Di tungkol sa perang pagpunta namin dito, Sunshine. Tungkol to sa dugo. Ang gobernador ay hindi nagbibiro pagdating sa kanyang mga responsibilidad. Biglang humawi ang mga bodyguard sa gilid. Mula sa likuran ng mga SUV, isang figura ang lumabas. Ang paghakbang ni Joshua Vertusio ay mabigat at kontrolado. Ang kanyang suot na mamahaling Amerikana ay tila di nababagay sa alikabok ng baryo. Nang magtama ang kanilang mga mata, pakiramdam ni Sunshine, tumigil ang pag-ikot ng mundo. 5 taon. Ang mukha ni Joshua mas nagunglaning matalas, mas malamig at mas makapangyarihan. Sunshine, sabi ni Joshua. Ang boses nito parang paghagod ng velvet sa bakal. Huminto siya sa tapat ng pinto, sapat na malapit para amuyin ang takot na nagmumula sa babae. Akala mo ba madali nang magtago mula sa akin? Wala kang karapatan dito, Joshua. Sagot ni Sunshine, ang kanyang boses puno ng galit at pagod. 5 taon akong namuhay ng tahimik. 5 taon mo kaming hindi hinanap. Bakit ngayon? Dahil ngayon ko lang nalaman ng totoo. Sagot ni Joshua. Ang mga mata ay nag-scan sa loob ng bahay, tila naghahanap ng kumpirmasyon. Nasaan sila? Nasaan ang mga bata? Sa sandaling yon ang takot ni Sunshine napalitan ng isang matinding proteksyon. Alam niya kapag nakita na Joshua ang 5 bata, magbabago ang buhay nila habang buhay. Wala kang anak dito, pagsisinungaling ni Sunshine, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa kanya. Tumawa si Joshua, isang tawang puno ng pangungutya. Huwag mo kong subukan, Sunshine. Alam ko ang bilang. Alam ko ang kasinungalingan mo. At ito ko para bawin ang dapat ay sa akin. Biglang umalingaw-ngaw. Ang tunog na iyon ang pagkawasak ng huling depensa. Napapikit si Sunshine. Ang iyak ng isang bata mula sa bodega.
Tumingin si Joshua sa pinto ng bodega at ang kanyang mga mata nanginginig sa isang emosyong hindi may paliwanag. Gulat, galit, at isang kakaibang pagkasabik. Sila na ba yon? Tanong ni Joshua. Ang kanyang boses biglang naging mababa at puno ng panganib. Ang iyak ni Shine hindi lang isang tunog, ito ay isang lamat sa pader na tiniyo ni Sunshine sa loob ng 5 taon. Sa bawat segundo ng pag-alingaw-ngaw ng boses ng bata, ramdam ni Sunshine ang pagguho ng kanyang mundo. Di na naghintay si Joshua. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, iniwan niya si Sunshine sa pintuan at naglakad patungo sa bodega. Bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ng kahoy, tila isang hatol. Wag! Sigaw ni Sunshine. Pilit na humahabol, ngunit tinarangan siya ng 2 malalaking bodyguard. Joshua, parang awa mo na. Wala silang kinalaman dito? Di lumingon ang gobernador. Sa isang malakas sa sipa, bumukas ang pinto ng bodega. Sa loob, nakita ni Joshua ang 5 maliliit na figura na nakayakap sa isa't isa sa dilim. Ang mga mata nila ay nakatutok sa kanya. Ang mga mata na saktong kopya ng kanyang sarili. Pinalambot ng pagkamulat ni Sunshine. Nang makita ni Joshua ang 5 mukha, ang kanyang buong pagkatao ay tila nayanig. Ang matikas at malamig na gobernador na wala ng kakayahang magsalita. Di lang isa, di lang 2, kundi 5. 5 bunga na isang gabing akala niya ay kinalimutan na niya. Sino? Sino kayo? Bulong ni Sky. Ang panganay na tumayo sa harap ng kanyang mga kapatid para protektahan ng mga ito. Kahit nanginginig ang binti, hindi siya umatras. Tumingin si Joshua sa mga bata. Pagkatapos tumingon siya kay Sunshine na ngayon nakaluhod na sa harap ng mga bodyguard. Humahagulhol. Ang galit ni Joshua unti-unti, napalitan na isang kakaibang emosyon. Isang halo ng pagkamangha at matinding pananagutan. Attorney, tawag ni Joshua nang di naalis ang tingin sa mga bata. Po, Gobernador, ilabas mo lahat ng tauhan. Iwanan mo ako dito ngayon din. Nang mag-isa na lang sila sa loob, lumuhod si Joshua sa harap ng 5 bata. Ang kanyang mamahaling suit ay nadumihan na ng alikabok ng sahig, ngunit wala siyang pakialam. Inabot niya ang kamay ni Sky, ngunit iniwas to ng bata. Huwag mo kaming saktan, pakiusap ni Sunny, ang bunsong babae habang nakataligaw sa likod ni Storm. Nasaktan si Joshua ng mga salitang yon. Higit pa sa anumang political scandal, higit pa sa anumang banta ng mga kalaban, ang takot ng mga batang ito ang pinakamatinding sugat na naramdaman niya sa buong buhay niya. Hindi ko kayo sasaktan? Boses ni Joshua na ngay basag na at puno ng pagsisisi. Ako ang tatay ninyo? Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bodega. Si Sunshine na nakapasok na sa loob hindi makapaniwala. Akala niya galit ang ipapakita ni Joshua na baka bawiin ito ang mga bata at ikulong siya o kaya itakwil ang mga ito. Ngunit ang nakita niya ngayon ay isang lalaking durog. Hindi ka namin tatay? Matabang na sabi ni Storm. Sabi ni nanay wala kaming tatay, dalang tatay namin nasa langit na. Napatitig si Joshua kay Sunshine. Ang mga mata niya nag-aapoy sa halo ng sakit at pagtatanong. Sa langit? Tanong niya na ang boses ay tila isang kaluskos ng tuyong dahon. Sunshine, kailangan natin mag-usap. Hindi ito po pwedeng manatili sa ganito. Wala tayong dapat pag-usapan. Sigaw ni Sunshine na tumayo sa pagitan ni Joshua at ng mga bata. Ginawa ko lahat para protektahan sila sa mundong kinabibilangan mo. Tingnan mo sila, Joshua. Ang liliit nila, ang inosente nila. Hindi sila nababagay sa mundong puno ng gulo. Sugal at kapangyarihan mo. Tumayo si Joshua. Ang kanyang tindig nagbago mula sa pagiging mapagpakumbaba patungo sa pagiging dominante. Ang kanyang mga matay naging matalas muli. Mali ka, Sunshine. Sagot niya ng may diin. Ang mundong kinabibilangan ko ang magbibigay sa kanila ng proteksyon. At ngayong alam ko ng totoo, hindi ko nahahayaan na lumipas sa isang araw na hindi sila nasa ilalim ng pangalan ko. Gagamitin mo lang sila para sa kampanya mo, akusasyon ni Sunshine. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko para iligtas sila mula sa mga taong gustong pumatay sa akin, sagot ni Joshua. At sa unang pagkakataon, nakita ni Sunshine ang takot sa mata ng gobernador, hindi para sa kanyang sarili kundi para sa 5 batang nasa harapan niya. Naramdaman ni Sunshine ang bigat ng katotohanan. Ang pagdating ni Joshua hindi lang pagbawi sa kanyang mga anak, kundi simula na isang digmaan kung saan ang mga bata ang sentro.
Umalis na tayo. Utos ni Joshua sa kanyang mga tauhan na pumasok muli sa loob. Dalhin sila sa mansyon. Walang sino mang makakaalam kung sino sila hanggat hindi ko sinasabi. Habang binuhat ng mga bodyguard ang 5 bata na patuloy sumisigaw ng, "Nanay!" Hinila ni Joshua si Sunshine palabas. Ang kabanata ng kanilang pagtatago ay natapos na. Ang kabanata ng kanilang panganib nagsisimula pa lamang. Ang mansyon ni Gobernador Joshua Vertuso ay hindi lamang isang bahay. Ito ay isang kuta. Matatagpuan sa tuktok na isang burol. Pinalilibutan ng matataas na pader na may mga barbed wire, mga CCTV na nakamonitor sa bawat sulok, at mga armadong gwardya na tila mga estatwa na hindi kumukurap. Para kay Sunshine, ang barangyang lugar na ito ay mas nakakasakal kaysa maliit nilang barong-barong sa San Isidro. Pagbaba nila mula sa itim na SUV, sinalubong sila ng mga katulong na nakapila ng maayos. Di makapaniwala ang mga ito na makita ang gobernador na buhat-buhat ang isa sa mga bata, habang ang 4 ay hawak ang kamay ng ibang mga bodyguard. Dalhin sila sa East Wing. Ihanda lahat ng kailangan nila, damit, pagkain, mga tutor. Huwag ninyong hayaang lumabas ang sino man sa kanila nang walang pahintulot ko, utos ni Joshua. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon, gaya ng isang general na nagbibigay ng direktiba sa gitna ng digmaan. Joshua, teka lang, habol ni Sunshine habang hinihila siya ng mga tauhan palayo sa mga anak. Saan mo sila dadalhin? Hayaan mo akong sumama sa kanila? Huminto si Joshua at hinarap si Sunshine. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, ngunit may bakas ng pait. Sunshine, intindihin mo. Ang mga kalaban mo, ang mga taong nais pabagsakin ako sa politika ay matagal na akong binabantayan. Ngayong alam na nilang may mga anak ako. Ikaw at ang mga bata ang magiging pinakamadaling target. Mananatili kayo rito para sa kaligtasan ninyo? Kaligtasan o bilangguan? Matigas na sagot ni Sunshine. Hindi mo sila po pwedeng ikulong na parang mga hayop. Kailangan nila ng kalayaan. Kailangan nila ng kanilang ina. Magkakaroon ka ng access sa kanila, sagot ni Joshua ng may diin. Pero sa loob ng pader na ito, hindi ka lalabas at hindi sila lalabas. Yan ang kapalit ng buhay na bibigay ko sa kanila. Iniwan niya si Sunshine sa gitna ng malawak na sala. Pumasok si Joshua sa kanyang pribadong opisina at isinara ang pinto. Pagpasok niya, ang kanyang maskara ng pagiging matapang ay gumuho. Sumandal siya sa pinto, huminga na malalim. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa galit at sa takot. 5. Ang mga batang yon, bawat isa sa kanila, may parte ng kanyang pagkatao. At parte ng babaeng sinaktan niya, 5 taon na ang nakakaraan. Samantala sa East Wing, ang mga bata nagtatago sa ilalim ng malambot na kumot ng isang napakalaking kama. Danay ba talaga magiging bilanggo rito? Tanong ni Storm, ang kanyang mga matay nagmamasid sa bawat sulok ng marangyang kwarto. Ayoko rito, hikbi ni Shine. Gusto ko na sa bahay, gusto ko na sa sapa. Nakapasok si Sunshine sa kwarto matapos silang payagan ng mga gwardya. Agad siyang niyakap ng 5. Sa sandaling yon na pagtanto ni Sunshine na wala siyang karapatang maging mahina, kailangan lumaban. Sa kalagitnaan ng gabi, habang mahimbing na natutulog ang mga bata, lumabas si Sunshine. Alam niyang kailangan niya makahanap ng paraan para makausap si Joshua ng matino. Naglakad siya sa hallway hanggang sa marating niya ang pinto ng opisina ng gobernador. Di nakasara ng maigi ang pinto at narinig niya ang boses ni Attorney Mendez sa loob. Gobernador, ang media nag-uumpisa ng magtanong. May mga chismis na lumabas tungkol sa mga bata. Kung di pa natin sila ipapakilala sa publiko ng tama, gagamitin ito ng mga kalaban natin para palabasing illegitimate ang mga ito at sirain ang kumpanya ninyo? Hindi sila pakakasalan ng media, Mendez, sagot ni Joshua na may halong banta. Ang mga bata, hindi bahagi ng laro ko. Sila ay buhay ko. Pero gobernador, kung hindi niyo sila poprotektahan, sa pamamagitan ng pag-amin silang mapapahamak. May mga bantana sa inyong seguridad. May mga taong handang pumatay para lang mapigilan kayo sa eleksyon. Nanlaki ang mga mata ni Sunshine. Pumatay? Ang buhay na binigay sa kanila ni Joshua ay hindi isang marangyang buhay kundi isang malaking target sa kanilang mga likod. Biglang lumingon si Joshua sa pinto, tila naramdaman ng presensya ni Sunshine. Lumabas ka dyan, Sunshine?
Pumasok si Sunshine. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding pagkadismaya. Di lang ako ang nakulong, Joshua. Sinama mo rin sila sa imperyong kinatatayuan mo? Tinitigan siya ni Joshua. Sinama ko sila sa mundong kinabibilangan nila. At gagawin ko ang lahat para hindi sila masaktan, kahit ang kapalit ay ang sarili kong buhay. Sa sandaling yon, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang mga ilaw namatay, ang tunog ng putok ng baril ay umalingaw-ngaw sa labas. Nagsimula ng pag-atake. Ang pagsabog hindi lamang yumanig sa mansyon, ito ay nagpahinto sa mundo ni Sunshine. Ang amoy ng pulbura at sunog na goma mabilis na humalo sa malamig na hangin ng gabi. Bago pa makapagsalita si Sunshine, hinina na siya ni Joshua papalapit sa isang lihim na panel sa likod ng kanyang mesa. Manatili ka rito at huwag kang lalabas hanggat hindi ako bumabalik, utos ni Joshua. Ang kanyang boses ay naging boses ng isang sundalo, maotoridad, walang pag-aalinlangan at puno ng panganib. Hindi, ang mga bata, Joshua, nandun sila sa East Wing, sigaw ni Sunshine. Pilit kumakawala sa mahigpit na pagkakahawak nito. Alam ko, hiyaw ni Joshua. Kaya mo ba silang protektahan kung may pumasok ng mga armadong lalaki? Hayaan mong gawin ko ang trabaho ko. Bago pa man makasagot si Sunshine, sinara ni Joshua ang panel at naiwan tong mag-isa sa dilim. Ang tanging naririnig niya ay ang sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Ang ingay ng mga silencer na tila mga kalabog ng kamatayan. Sa East Wing ang kaguluhan mas matindi. Ang mga gwardya nagkakandara pa sa pagtatanggol sa pasilyo. Si Storm, ang pinakamatalino, agad na hinila ang kanyang mga kapatid patungo sa loob na isang malaking walk-in closet. Sky, harangan mo ang pinto ng cabinet. Huwag kayong iiyak. Utos ni Storm, habang ang kanyang maliliit na kamay ay nanginginig na naghahanap ng gamit na po pwedeng ipagharang. Si Joshua tumatakbo patungo sa East Wing. Dala ang kanyang sariling baril. Hindi siya ang gobernador ngayon. Siya ay isang ama na handang pumatay para sa kanyang mga anak. Nakita niya ang tatlong armadong lalaki na nakasuot ng itim na maskara. Sinusubukan persahan na buksan ang pinto ng kwarto ng mga bata. 3 beses ang pagpapaputok ni Joshua. Ang mga bata ay tumama sa mga target nito dahilan upang bumagsak ang mga kalaban sa sahig na marble na ngayon ay naliligo na sa sariling dugo. Ngunit hindi lang sila ang mga umaatake. Higit sa 10 armadong lalaki ang nakapasok sa loob ng mansyon. Dito kayo, sigaw ni Joshua nang makita siya na lumabas ang mga bata mula sa closet dahil sa takot. Binuhat niya ang dalawa habang ang 3 ay mahigpit na kumakapit sa kanyang binte. Ang eksenang to ay malayo sa anumang imahinasyon niya. Isang makapangyarihang pinuno na tumatakbo sa gitna ng barilan. Bitbit ang 5 batang nakasuot ng pajama habang ang paligid naging isang larangan ng digmaan. Tay, natatakot kami, iyak ni Sunny habang nakabaon ang muka sa balikat ni Joshua. Hindi ko kayo pababayaan, hinding-hindi, sagot ni Joshua habang patuloy na nagpapaputok sa bawat aninong humahadlang sa kanila. Habang tinatahak nilang basement kung saan matatagpuan ang panic room, biglang humarang isang lalaking may hawak na granada. Tinitigan ni Joshua ang lalaki. Alam niya kung sasabog to, wala nang matitira sa kanila. Iwanan niyo ang gobernador. Ang mga bata lang ang kailangan namin, sigaw ng kalaban. Doon huminto ang mundo ni Joshua. Ang mga kalaban hindi lang basta mga rebelde. Sila ay mga upuang mamamatay tao na may malinaw na misyon. Ang makuha mga bata bilang leverage o patayan ng mga ito para tuloy ang sirain ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng tensyon, nakita ni Sunshine mula sa lihim na pasilyo ang nangyayari. Di na siya nagdalawang isip. Kumuha siya ng mabigat na plorera sa gilid at inihagis to ng malakas sa ulo ng lalaking may hawak na granada habang nakatalikod to sa kanya. Natumba ang lalaki at ang granada tumalsik palayo. Mabilis tong pinulot ni Joshua at binato sa direksyon ng mga kalaban na paparating pa lamang. Ang pagsabog ay nagpagulo sa buong mansyon. Sa gitna ng usok, hinila ni Joshua si Sunshine at ang mga bata patungo sa loob ng panic room. Pagsara ng bakal na pinto, ang katahimikan sa loob mas nakakabingi kaysa sa ingay ng barilan sa labas. Nakahinga ng maluwag si Joshua. Tinignan niya ang mga bata, walang sugat, ngunit puno ng takot.
Pagkatapos ay tiningnan niya si Sunshine. May bahid ng dugo ang pisngi nito na hindi kanya. Ligtas na kayo? Bulong ni Joshua, ang boses puno ng pagod at kaluwagan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagyakap, isang boses ang narinig nila mula sa intercom ng panic room. Boses to ni Attorney Mendez. Gobernador, salamat sa pagtitipon sa kanila sa isang lugar. Napadali ang trabaho namin. Nanlaki ang mga mata ni Joshua. Ang taksil ay nasa loob mismo ng kanyang kuta. Ang tunog ng boses ni Attorney Mendez sa intercom parang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sitwasyon. Ang panic room na dapat sana ay ang pinakaligtas na lugar sa buong mansyon ay naging isang selyadong kabaong. Ang bakal na pinto, kontrolado mula sa labas. Ang teknolohiyang siya mismo ang pinagawa ni Joshua para sa kanyang seguridad ang siya na ngayong nagkukulong sa kanila. Mendez! Sigaw ni Joshua sa microphone. Ang boses niya ay nagangalit sa galit. Alam mo ang kainat na ng pagtataksil sa akin. Buksan mo ang pinto. Isang mapang-uyam na tawa ang sumagot mula sa speakers. Gobernador, sa loob na 5 taon, nagtiyaga akong maging anino mo. Nakita ko kung paano mo binuo ang imperyo mo habang ako ang naglilinis ng mga kalat mo. Pero ngayon, ang imperyo mo ay guguho kasama mo sa loob ng silid na yon. Si Sunshine nakayakap ng mahigpit sa 5 bata na ngayon nagsisimula ng umiyak sa takot. Ang bawat paghikbi nila ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Joshua. Bakit, Mendez? Tanong ni Joshua. Sinusubukan na maging kalmado para makakuha ng impormasyon. Anong makukuha mo sa pagpatay sa amin? Hindi lang ikaw ang nagmamay-ari ng probinsyang to, Joshua. Sagot ni Mendez. May mga taong mas malakas ang kapit kesa sayo at ang pagkawala mo kasamang iyong sekretong pamilya ay ang huling piraso para makuha nila ang trono? Habang nakikipag-usap si Joshua, mabilis na nagmamasid si Sunshine sa loob ng panic room. Ito ay isang maliit na kwarto na may mga monitor, pagkain para sa ilang araw at isang ventilation system. Napansin niya ang isang maliit na red light sa itaas ng ventilation shaft. Ventilation. Joshua! Bulong ni Sunshine habang humahaplo sa likod ng mga bata. Ang ventilation. May daanan pa ito palabas? Lumingon si Joshua. Mabilis niyang naintindihan ang plano ni Sunshine. Masyadong maliit ang dock. Hindi tayo kakasya lahat, lalo na mga bata. Kailangan natin sumubok, sagot ni Sunshine. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung di tayo kikilos, papatayin tayo ni Mendez kapag naubos ng hangin o kapag nagpasya na siyang bombahin ng kwartong to. Biglang yumanig ang kwarto. May narinig silang kakaibang ugong mula sa labas, isang gas leakage. Sinisimulan na silang pasukin ni Mendez sa pamamagitan ng pagpapalabas sa nakakalasong kemikal sa loob ng kanilang kinukulungan. Shit! Mura ni Joshua. Kinuha niyang isang mabigat na metal na upuan at sinimulang pukpukin ang dingding kung nasa ng ventilation shaft. Sunshine, itago mo ang mga bata sa ilalim ng mesa. Takpan niyo ang ilong ng basang tela. Gamit ang kanyang lakas, binuwag ni Joshua ang bakal na grill. Ang usok nagsimulang pumasok, manipis, maputla, ngunit nakamamatay. Storm, sky, sunny, star, shine. Tawag ni Sunshine sa mga bata. Makikinig kayo kay tatay, okay? Pumakso kayo sa loob ng butas, isa-isa. Nay, ayoko! Iyak ni Star. Star, kailangan mo itong gawin para kay nanay. Pagmamakaawa ni Sunshine habang pinapahid ang luha ng bata. Isa-isa tinulak ni Joshua ang mga bata papasok sa makipot na daan. Ang bawat segundo mahalaga. Ang hangin nagiging mabigat at mahirap ng huminga. Nang maipasok ang 5, sunod si Sunshine na kailangan pilitin ang sarili sa kabila ng kipot ng daanan. Joshua, sumunod ka na! Sigaw ni Sunshine mula sa loob ng dock. Hindi, sagot ni Joshua. Ang kanyang boses ay naging seryoso. Kailangan kong manatili dito para iligtas si Mendez. Kung sabay-sabay tayong lalabas, mahuhuli tayo. Kailangan ko na manatili dito para iligaw si Mendez. Kailangan ko siyang harapin para makalayo kayo. Hindi kita iiwan. Sunshine, makinig ka. Sigaw ni Joshua habang ang usok pumupuno na sa silid at nagiging mahirap na ang kanyang pagsasalita. Ito lang paraan para mabuhay ang mga anak natin. Kapag nakalabas kayo, tumakbo kayo patungo sa bahay ni Mayor Santos. Siyang tayong kakampi ko na di alam ni Mendez. Puntahan mo siya. Bago pa man makasagot si Sunshine, sinara ni Joshua ang panel mula sa loob. Naiwan siya sa loob ng usok habang ang pinto ng panic room unti-unting bumubukas mula sa labas.
Pumasok si Mendez, suot ang isang gas mask. Nasaan sila, Joshua? Tumingin si Joshua sa kanya. Ang kanyang mukha ay duguan, ngunit ang kanyang mga mata nag-aapoy sa bangis. Nasa lugar kung saan hindi mo sila kailanman maaabot. Sa gitna ng usok, inihanda ni Joshua ang kanyang sarili para sa huling bakbakan. Buhay sila. Yun lang ang mahalaga. Ang loob ng ventilation duct ay isang madilim, makipot at nakakasakal na labirinto. Para kay Sunshine, ang bawat paggapang ay isang pagsubok sa kanyang tibay. Ang kanyang mga kuko puno ng dumi, ang kanyang balat ay gasgas sa metal, ngunit hindi siya tumitigil. Sa harap niya, ang 5 niyang anak gumagapang din. Ang kanilang mga pag-iyak ay napapalitan ng takot na katahimikan. Birisan niyo, mga anak, bulong ni Sunshine. Ang bawat salita niya ay naghahalo sa tunog ng kanyang mabilis sa paghinga. Sa kabilang banda, sa loob ng panic room, ang sitwasyon ay isang tunay na impyerno. Si Joshua bagaman nanghihina dahil sa nalanghap na kemikal, nakatayo pa rin. Bawat galaw niya ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata nananatiling matalim. Nasaan sila, Joshua? Ulit ni Mendez habang tinatanggal ang kanyang gas mask dahil akala niya tapos na ang laban. Sabihin mo sa akin at baka bigyan pa kita ng mabilis na kamatayan? Tumawa si Joshua, isang mahina ngunit nakakatakot na tunog. Hindi mo sila makukuha, Mendez. Dahil ang nakikita mo sa harap mo hindi ng gobernador na pinagsilbihan mo. Ito na ang lalaking tatapos sa'yo. Sa isang iglap, gamit ang natitira niyang lakas, sumugod si Joshua. Di na siya nag-isip. Isang malakas sa sikong tumama sa panga ni Mendez dahilan upang matumba ito. Nagkaroon ng agawan sa baril. Bawat suntok puno ng galit. Galit para sa 5 taong nawala. Galit para sa pagtataksil at galit para sa panganib na kinaharap ng kanyang mga anak. Samantala, sa labas ng mansyon, nakalabas na sina Sunshine at ang mga bata sa isang maliit na drainage pipe sa gilid ng compound. Ang gabi madilim at ang tanging liwanag ay ang buwan na nakatago sa likod ng mga ulap. Nanay, nasan si tatay? Tanong ni Sky, ang kanyang mukha ay puno ng luha. Susunod siya, Sky. Kailangan muna nating makahanap ng tulong, sagot ni Sunshine bagaman ang puso niya nagwawala sa kaba. Di niya alam kung buhay pa ba si Joshua. Ang tanging naririnig nila mula sa malayo ay ang mga putok ng barel at mga sumisigaw na tauhan ni Mendez. Tumakbo sila sa gitna ng makapal na damuhan. Pilit iniiwasan ng mga gwardyang nagpapatrolya sa paligid. Ang mga bata pagod na pagod, ngunit ang takot ang nagtutulak sa kanila para magpatuloy. Doon! Turo ni Storm sa isang lumang van na nakaparada sa di kalayuan. Yon ang sasakyan ng mga tauhan ni Mendez. Magtago kayo sa ilalim ng sasakyan? Utos si Sunshine habang naghihintay. Nakita niyang isang gwardyang papalapit. Hawak ay isang flashlight at mukhang naghahanap ng bakas. Mabilis kinuha ni Sunshine isang malaking bato sa lupa. Nang mapatapat ang gwardya, buong lakas na itong pinukpok sa ulo ng lalaki. Bumagsak ang gwardya, walang malay. Nanginginig ang buong katawan ni Sunshine nang makuha niyang susi ng sasakyan mula sa bulsa ng gwardya. Sakay, bulong niya sa mga bata. Mabilis siyang sumakay. Pagpaandar ng makina, agad na nakatawag ng atensyon ang tunog nito. Nandito sila. Ang mga bata nakatakas. Sigaw ng isa pang gwardya mula sa malayo. Kumapit kayo? Sigaw ni Sunshine. Pinihit niya ang manabela at pinaharurot ang van palabas ng gate. Binaril nila ang gulong ngunit nagpatuloy pa rin si Sunshine. Ang sasakyan ay umuuga ngunit hindi siya humihinto. Sa mansyon, habang nakikipagbuno si Joshua kay Mendez, nakita niya ang van na humaharurot palayo. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ligtas sila. Tapos na ang laro mo, Mendez, wika ni Joshua. Sa huling bugso ng lakas, inawakan niya ang kamay ni Mendez at pinaputok ang baril sa kisame. Ang ingay nagdudulot ng gulo sa labas at sapat na yon para magkagulo ang mga tauhan ni Mendez. Habang nagmamaneho si Sunshine patungo sa bahay ni Mayor Santos, isang masakit na realidad ang tumama sa kanya. Kahit makatakas sila, ang panganib ay hindi matatapos hanggat buhay si Mendez. Nay, babalik pa si tatay? Tanong ni Sunny. Tumingin si Sunshine sa rearview mirror, ang kanyang mga mata puno ng determinasyon. Babalik siya. Sunny, hindi niya tayo iiwan? Ngunit sa gitna ng kalsada, isang itim na SUV ang biglang humarang sa kanilang daraanan.
Ang preno ng van umalingaw-ngaw sa gabi na biglang humururot ang itim na SUV at humarang ng pahalang sa gitna ng daan. Napasigaw ang mga bata habang ang van huminto ng malakas, dahilan upang magtilian ng lima at mapayakap kay Sunshine. Nanginginig ang mga kamay ni Sunshine sa manibela. Tinignan niya ang mga bata sa likuran. Huwag na huwag kayong lalabas. Ano man ang mangyari, manatili kayo sa sahig. Ang itim na SUV may mga tinted na bintana na hindi mapenetra ng liwanag. Bumukas ang pinto ng driver at isang lalaking matangkad na kauniforme ng militar ang lumabas. Dito mukhang tauhan ni Mendez, ang kanyang tindig disiplinado, ang kanyang mukha'y seryoso. Si Sunshine kinuha ang maliit na baril na nakuha niya mula sa gwardyang pinatulog niya kanina. Bagaman di siya marunong gumamit nito, ang takot para sa kanyang mga anak ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Lumabas ka, Sunshine Guevara, sigaw ng lalaki. Ang boses ito hindi pamilyar ngunit may otoridad na di matatawaran. Sino ka? Anong kailangan mo? Sigaw ni Sunshine pabalik. Ang dulo ng baril nakatutok sa pinto. Ako si Colonel Verga. Inutusan ako ni Gobernador Vertusio na hanapin kayo at dalhin sa ligtas na lugar, sagot ng lalaki. Nag-aalangan si Sunshine. Paano malalaman kung nagsasabi to ng totoo? Patunayan mo. Ang koronel ay dahan-dahang lumapit sa van. Tinaas ang kanyang mga kamay. May dala akong mensahe mula sa gobernador. Ang sabi niya, ang araw ay laging sumisikat sa likod ng mga ulap at di niya hayaang magdilim ang inyong mundo. Napaluha si Sunshine. Iyon ang linyang binulong sa kanya ni Joshua noong unang gabi nila sa Club Neon. Isang lihim na pangako na silang dalawa lang nakakaalam. Binaba niya ang baril, ang kanyang tuhod, halos manghina sa sobrang ginhawa. Ngunit bago pa man makababa si Sunshine, isang putok ng baril ang bumasag sa katahimikan. Bang! Ang balay tumama sa windshield ng van. Ilang pulgada lang ang layo sa ulo ni Sunshine. Ang mga tauhan ni Mendez nakasunod na bala sa kanila. Colonel, umatake sila! Sigaw ni Sunshine habang ang mga bata nagsisimulang tumama sa metal ng van. Mabilis naglabas ng baril ang Colonel, gumanti ng putok habang papalapit ng van. Sunshine, kailangan mong lumipat sa SUV ko. Dito kayo hindi ligtas. Sa gitna ng palitan ng putok, mabilis pinalabas si Sunshine ng mga bata. Isa-isa silang binuhat ng Colonel at nilipat sa loob ng matibay na SUV. Si Sunshine ang huling sumakay. Ang kanyang puso halos tumigil sa bawat putok na naririnig. Colonel, paano si Joshua? Tanong ni Sunshine habang humaharurot ang SUV palayo. Naiwan ang van na ngayon tila ginagawa ng target ng mga tauhan ni Mendez. Ang gobernador ay kasalukuyang nakikipaglaban para makalabas sa mansyon. Ang utos niya, dalhin kayo sa safe house sa kabundukan. Doon, magtatagpo tayo, sagot ng Colonel. Sa loob ng SUV, ang mga bata, tahimik na nakasandal sa isa't isa. Ang kanilang mga mata dilat sa trauma. Nakatingin si Sunshine sa bintana, tinitingnan ng madilim na kagubatan. Alam niya ng laban na ito hindi na lang tungkol sa kanila, ito'y tungkol sa kinabukasan ng probinsya. Maya-maya tumunog ang radyo ng Colonel. Isang boses ang narinig nila, puno ng static, ngunit kilalang kilala ni Sunshine. Colonel, nakuha mo na ba sila? Gobernador, ligtas sila. Kasama ko na sila, sagot ng Colonel. Salamat, sagot ni Joshua. Dali mo sila sa checkpoint 4, susunod ako. Ngunit sa sandaling yon ang radio ay naputol ng isang nakakatakot na boses. Masyadong maaga pa para magdiwang Joshua. Boses ni Mendez mula sa kabilang linya. Nasa amin ang kontrol sa lahat ng exit points. Di na kayo makakalabas ng probinsya ng buhay. Nanlaki ang mga mata ni Sunshine. Ang safe house sa dapat ay kanilang kaligtasan, naging isa na ring bitag. Ang laban magiging madugo at ang pagtatagpo nila ni Joshua maaaring maging huling pagkakataon na makikita nilang isa't isa. Colonel, tawag ni Sunshine. Ang kanyang boses nanginginig ngunit puno ng tapang. Hindi tayo pupunta sa safe house. Alam na nila ang lokasyong iyon. Ano ang mungkahi mo? Tanong ng Colonel. Babalik tayo sa mansyon? Sagot ni Sunshine. Dahil doon sa gitna ng gulo, hindi nila inaasahan na babalik tayo. Ang desisyon ni Sunshine isang mapanganib na sugal. Ang pagbabalik sa pugad ng leon upang iligtas ang leon? Ang desisyon ni Sunshine. Habang SUV ay dahan-dahang bumabalik sa direksyon ng mansyon, ang bawat anino sa tabing daan ay tila mga kaaway na naghihintay. Ang mga bata nakahilig sa kanyang balikat, mahimbing na nakatulog sa gitna ng matinding pagod. Ang protektibong mekanismo ng mga bata sa harap ng panganib. Sigurado ka ba rito, Miss Sunshine?
Tanong ni Colonel Verga. Ang kanyang mga kamay mahigpit sa manibela. Ang mansyon ay kontrolado ng mga tauhan ni Mendez. Ito ay isang suicide mission. Wala nang ibang lugar na ligtas, sagot ni Sunshine. Ang kanyang mga matay matalim na nakapako sa malayo. Alam ni Mendez na pupunta tayo sa safe house. Sa mansyon, ang atensyon nila ay nakatuon kay Joshua. Kung babalik tayo, sorpresa ang dala natin. Nang makalapit sila sa mansyon, pinatay ng Colonel ang mga ilaw ng SUV. Huminto sila sa isang madilim na bahagi ng bakod na dati nang nasira ng pagsabog. Bumaba si Sunshine at ang Colonel, bitbit ang mga armas na nakuha nila sa mga tauhan na natalo kanina. Sa loob ng mansyon ang sitwasyon mas malala pa sa inaasahan. Ang mga pader puno ng tama ng bala, ang mga mamahaling vase ay wasak at ang hangin mabigat sa amoy ng dugo at usok. Si Joshua nasugatan sa balikat at hita, kasalukuyan nakikipagpalitan ng putok sa likod na isang malaking piano sa gitna ng sala. Si Mendez kasama ang 10 tauhan ay unti-unti nang lumalapit sa kanyang kuta. Sumuko ka na, Joshua, sigaw ni Mendez. Wala ng pamilya mo. Sigurado ko nahuli na sila ng mga tauhan ko sa labas. Tumawa si Joshua bagaman basag ang kanyang boses dahil sa dami ng dugong nawala sa kanya. Hindi sila mahuhuli ng mga tulad mo, Mendez, dahil ang dugong nananalitay sa kanila mas matapang kaysa sayo. Sa gitna ng usok, nakita ni Sunshine ang pagkakataon. Gamit ang isang remote detonator na nakuha niya sa gamit ng Colonel, inihanda niya isang nakatagong security system sa mansyon na siya mismo nag-set up nung una silang dumating. Ang fire suppression system na naglalabas na makapal at mabilis sa tumitigas na foam. Ngayon, Colonel, sigaw ni Sunshine. Pinindot ni Sunshine ang switch. Biglang bumukas ang overhead sprinklers at bumuhos ang napakakapal at malagkit na foam sa gitna ng sala. Nagkagulo mga tauhan ni Mendez. Ang kanilang mga baril naging madulas at ang kanilang paningin naglaho. Joshua! Sigaw ni Sunshine mula sa likuran. Lumingon si Joshua, ang kanyang mga mata nagninining sa gulat at matinding pag-aalala. Sunshine, ano ginagawa mo rito? Ang sabi ko lumikas kayo ah. Hindi tayo lumilikas ng hiwalay, sagot ni Sunshine habang pinaputokan ang 2 tauhan na sinusubukan sumugod sa kanya. Gamit ang kalituhan, mabilis tumakbo si Joshua patungo kay Sunshine. Sa gitna ng puting foam at nagbabagang barilan, nagtagpo ang kanilang mga kamay. Ang init ng kanilang paghawak ay tila isang buong hukbo sa gitna ng digmaan. Nasaan ang mga bata? Tanong ni Joshua habang pinoprotektahan ang katawan ni Sunshine mula sa mga bala. Nasa ligtas na lugar sa labas kasama ng Colonel, sagot ni Sunshine. Ngunit ang tuwa ay sandali lamang. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa itaas. Si Mendez na hindi natabla ng phone ay nakaposisyon na pala sa hagdanan. Ang kanyang target hindi si Joshua, kundi si Sunshine. Sunshine, hindi. Hiyaw ni Joshua. Sa isang mabilis na paggalaw, hinarang ni Joshua ang kanyang sarili. Bang! Ang bala tumama sa braso ni Joshua dahilan upang bumagsak siya. Ginamit ni Sunshine ng pagkakataong yon. Kinuha niya ang baril ni Joshua at walang pag-aalinlangan, itinutok ito kay Mendez. Tapos na ang laro mo, attorney, wika ni Sunshine. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad na hindi niya akalaing taglay niya. Ngunit bago pa man makaputok si Sunshine, isang malakas na ingay ng siren ang narinig sa labas. Dumating ang mga special forces sa tinawagan ng Colonel. Ang buong mansyon pinalibutan na ng mga pulis. Si Mendez na nakitang wala na siyang kawala ay umatras patungo sa balkonahe. Ang kanyang mukha puno ng matinding buod. Hindi pa tayo tapos, Vertusio. Mas marami pang naghihintay sa iyo sa labas ng mundong to. Bago pa siya makaahon o makatakas, isang huling putok ang narinig. Si Mendez ay bumagsak. Hindi si Sunshine o si Joshua ang bumaril kundi ang Colonel na pumasok mula sa likuran. Katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga ni Joshua at ang malayo pang ingay na emergency sirens. Si Sunshine dahan-dahang lumapit kay Joshua, ang kanyang mga kamay nanginginig habang hinahaplos ang duguan nitong mukha. Buhay ka! Bulong ni Sunshine. Ang mga luha tuluyan ng pumatak. Salamat sa pagbalik mo, sagot ni Joshua habang ang kanyang paningin nagsisimula ng magdilim dahil sa pagod at sugat. Salamat sa pagprotekta sa kanila.
Ang mansyon, ang lugar ng kanilang unang pagkikita at huling labanan ay saksi sa isang pag-ibig na bumangon mula sa putik at dugo. Ang amoy ng antiseptic at ang tunog ng heart monitor ang sumalubong kay Sunshine nang imulat niya ang kanyang mga mata. 3 araw nang nakalilipas mula ng madugong gabi sa mansyon. Nakaupo siya sa gilid ng kama ng ospital kung saan nakaya si Joshua. Ang kanyang katawan puno ng benda at mga tubo. Bawat paghinga ni Joshua ay mabigat, ngunit ang kanyang mga mata unti-unting dumilat. Sunshine, pabulong niyang tawag. Mabilis sinawakan ni Sunshine ang kamay nito. Narito lang ako, huwag mong piliting magsalita. Ang mga bata, ligtas sila. Nakangiti ang sagot ni Sunshine, bagaman namumugto ang kanyang mga mata. Nasa ilalim sila ng proteksyon ng mga tauhan ng Colonel. Silang nagbibigay lakas sa akin para magpatuloy. Ngunit hindi natapos ang hamon sa paggaling ni Joshua. Sa labas ng ospital, isang dagat ng mga media reporters ang naghihintay. Ang balita tungkol sa pag-atake sa mansyon, ang pagtataksil ni Mendez at ang pagkakaroon ng 5 bata ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Di na ito makakaila. Ang secret wife at ang secret quintuplets ng gobernador nasa harap na ng publiko. Hindi mo na maitatago ang katotohanan, Joshua, wika ni Sunshine habang tumitingin sa labas ng bintana. Ang mga tao, ang publiko, may karapatan silang malaman ng tungkol sa mga bata. Ang mga bata hindi pang publikong ari-arian. Matigas sa sagot ni Joshua kahit pa mahina ang kanyang boses. Kapag lumabas ang balitang to, magiging target sila ng mga politiko, ng mga intriga at ng mga taong gustong sirain ang imahe ko. Pero kung itatago mo sila, mas lalo silang magiging biktima ng chismis. Pagkontra ni Sunshine. Kailangan nating kontrolin ng salaysay. Kailangan natin ipakita kung sino tayo bago pa tayo sirain ng ibang tao. Habang nagtatalo sila, pumasok ang isang press secretary. Gobernador, kailangan na natin maglabas ng pahayag. Ang approval rating ninyo bumabagsak dahil sa mga maling impormasyon. Kailangan natin harapin ang media ngayong araw. Tiningnan ni Joshua si Sunshine. Sa mga mata ng lalaki, nakita ni Sunshine ang takot, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Hinawakan ni Sunshine ang pisngi ni Joshua. Huwag kang matakot. Kasama mo ko. Kasama natin ang mga bata. Ilang oras ang lumipas ang press conference, ginanap sa loob mismo ng ospital. Ang silid puno ng mga kamera at flash ng mga litrato. Si Joshua nakaupo sa isang wheelchair tumingin sa kamera. Sa kanyang tabi si Sunshine na nakasuot ng desente at eleganteng damit at ang kanilang 5 anak na nakahawak sa kanilang mga kamay. Sa nakalipas na mga araw nakita niyo ang madilim na bahagi ng politika. Panimula ni Joshua, ang boses ay matatag. Nakita niyo ang pagtataksil at ang kasamaang nakatago sa aking sariling tanggapan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon may isang katotohanan na hindi ko na itatago. Huminga siya ng malalim, tumingin sa kanyang mga anak. Silang aking buhay. Silang dahilan kung bakit ako lumalaban. Sunshine ang babaeng minahal ko sa gitna ng pagkakamalit kaguluhan. Ang aking asawa at ang 5 nating anak. Ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang ingay ng mga reporter naging nakabibingi. Gobernador, totoo bang waitress ang kanyang ina? Gobernador, paano niyo papaliwanag ang nakarang 5 taon? Sa kabila ng mapanghusgang tanong, tumayo si Sunshine. Di siyang babaeng nahihiya sa kanyang nakaraan. Oo, waitress ako. Sagot ni Sunshine sa mikropono, ang kanyang boses walang bakas ng pag-aalinlangan. Nagtrabaho ko sa club para itaguyod ang aking sarili. Di ko kinahihiya ang aking pinagmulan dahil itong nagturo sa akin kung paano maging matatag at ang pagiging ina ng 5 batang to ang pinakamagandang bagay na nangyari sa akin. Sa sandaling yon ang tensyon sa silid nagbago. Ang mga reporter na dati naghahanap ng iskandalo nakakita ng isang pamilyang handang humarap sa apoy. Ang mga bata na dati tago sa dilim, ngayon nakatayo sa ilalim ng liwanag. Nang matapos ang conference, ramdam ni Sunshine ang bigat na nawala, pero alam niya, ito'y panimula lang ng panibagong buhay. Habang palabas sila ng silid, isang hindi inaasahang bisita ang naghihintay sa hallway. Ang dating matapobreng ina ni Joshua na matagal na nang hindi kinakausap. Ang laro ng politika tapos na, ngunit ang laro ng pamilya ay nagsisimula pa lamang. Ang ospital naging isang panandaliang kanlungan, ngunit ang tunay na labanan ay naghihintay sa kanilang pag-uwi sa mansyon. Pagkapasok pa lang nila na malaking gate, sinalubong na sila ng isang napakalamig na atmosfera.
Sa gitna ng malawak na sala, nakatayong isang babaeng may tindig na kasing tigas ng bakal, si Doña Matilda Vertusio, ang ina ni Joshua. Ang kanyang mga mata na puno ng matagal na paghamak ay dumapo kay Sunshine at sa limang batang nagtatago sa likod nito. Isang waitress, wika ni Doña Matilda. Ang kanyang boses ay parang boses ng isang hukom na nagbabana ng hatol bago pa man magsimula ang paglilitis. Ito ba ang babaeng pinagpalit mo sa iyong dangal, Joshua? Isang hamak na babae mula sa putikan. Namutla si Joshua, bagaman nakasandal pa rin siya sa kanyang tungkod dahil sa kanyang mga sugat. Ma'am, pakiusap. Huwag mo silang idamay sa iyong mga predikadang pananaw. Si Sunshine ang aking asawa at sila ang aking mga anak. Lumapit si Doña Matilda. Ang tunog ng kanyang takong sa marble floor parang bawat pitik ng isang orasan. Tumigil siya sa harap ni Sunshine. Di natakot si Sunshine. Tumayo siya ng tuwid. Hawak ang mga kamay ni Sky at Storm. Asawa? Sa tingin mo ba tatanggapin ng mga Vertusio ang isang babaeng ang tanging ambag sa lipunan ay pagsisilbi ng alak sa mga lasing? Tinignan ni Doña Matilda ang mga bata. Isa-isa, parang sinusuri ang mga produkto sa palengke. At ang mga batang to, kailangan dumaan sa DNA test. Paano natin masisiguro na sila'y mga Vertusio at hindi mga bastardong gagamitin lang para sa pera? Doon nawala ang pasensya ni Sunshine. Di niya kayang tanggapin na insultuhin ang kanyang mga anak. Doña Matilda, sagot ni Sunshine. Ang boses ay kalmado ngunit may talim. Maaari niyo akong insultuhin. Maaari niyo akong tawaging mahirap o mahabang antas. Pero wag na wag niyong dudumihan ang pagkatao ng aking mga anak. Sila ay mga batang hindi niyo kailanman inalagaan. Hindi niyo pinakain at hindi ninyo pinagbuyatan. Hindi niyo sila pagmamayari. Sunshine, banta ni Joshua na nag-aalala sa magiging reaksyon ng kanyang ina. Hindi, Joshua, putol ni Sunshine. Kailangan nating ilatag ang mga hangganan. Tumawa si Doña Matilda, isang tawang puno ng pahungutya. Tapang, isang katangian na hindi ko inaasahan sa isang babaeng katulad mo. Pero tandaan mo, Sunshine, ang pag-ibig ni Joshua hindi sapat para manirahan ka sa mundong ito. Ang mga kaaway niya hindi lang ang mga nasa labas, kundi ang mga nasa loob din ng pamilya na handang magtanggal sa kanya sa pwesto kapag nalaman niyang may mantsa siya sa kanyang pagkatao. Kung mansyang ituring ang pamilya ko, handa akong tumalikod sa inyong mundo, sagot ni Joshua na ngayon nakatayo ng tuwid sa kabila ng sakit. Ma'am, kung di mo sila matatanggap, hindi mo na rin matatanggap ang anak mo, piliin mo ang gusto mo. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa mansyon. Ang mga bata nakatingin lang sa kanilang ama at sa kanilang lola, di lubos na nauunawaan ang bigat ng tensyon. Piliin mo ang pamilya mo sa halip ng iyong dugo. Hamon ni Doña Matilda. Tingnan natin kung hanggang saan ang may bibigay nila sa'yo kapag ang mga tao na ang tumalikod sa'yo. Tumalikod ang matanda, naglakad patungo sa pinto. Bago siya lumabas ay huminto siya at lumingon. Magkita tayo sa board meeting sa Lunes, Joshua. Doon natin malalaman kung ang pag-ibig ba ay kayang magpatakbo ng isang probinsya. Nang umalis ang Donya, bumagsak ang balikat ni Joshua. Ramdam ni Sunshine ang matinding pagod nito. Nilapitan niya ito, tinawakan ng kamay. Ginawa mo ang tama, bulong ni Sunshine. Hindi ko alam kung tama ba to, sagot ni Joshua habang tumitingin sa limang bata na ngayon naglalaro na sa tabi, walang kamalay-malay sa bagyong dumaan. Pero alam ko, ito ang tanging paraan para maging tunay na malaya tayo. Ngunit hindi alam ni Sunshine na mga salita ni Doña Matilda ay isang babala. Ang board meeting sa Lunes ay hindi lang basta pagpupulong, ito ay isang kudita. May mas malalim na lihim si Doña Matilda, isang lihim na magpapabago sa lahat ng alam nila tungkol sa pagkatao ni Joshua. Ang araw ng Lunes ay hindi nagsimula sa sikat ng araw, kung hindi sa ingay ng mga sasakyan na pumapalibot sa provincial capital. Ang board meeting hindi lang para sa mga opisyal, ito ay ginawang isang public hearing ni Doña Matilda upang ipakita sa lahat ang umano ay kahinaan ni Gobernador. Sa loob ng silid pulong, nakaupo si Joshua sa gitna. Maputla pa rin dahil sa sugat, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. Sa kanyang tabi ay si Sunshine na nakasuot ng simpleng puting bestida at ang kanilang 5 anak na nakaupo sa harap, tahimik at matapang. Gobernador Vertusio,
Panimula ni Doña Matilda sa mikropono. Upang mapanatili ang kredibilidad ng ating probinsya, kailangan natin mapag-usapan ang iyong kakayahan. May mga ebidensya kami ng iyong pag-uugali ay hindi na akma sa posisyon. Anong ebidensya? Tanong ni Joshua. Naglabas si Doña Matilda ng isang makapal na folder. Ebidensya na ang mga bata ay hindi mo tunay na anak. Ang DNA test na sinigawan namin sa mga bata ay nagpapatunay na huminto siya. Tinitigan si Sunshine ng may masamang ngiti na sila ay mga ampon. Ibig sabihin ang gobernador nagsisinungaling sa publiko para lamang sa simpatya. Nagbulungan ang buong silid. Si Sunshine ay nanigas. Ampon? Paano nangyari yun? Ngunit bago pa man makapagsalita ang Donya, tumayo si Joshua. Hindi siya nagulat. Sa halip, ngumiti siya ng mabait. Ma'am, alam ko na ang resultang yan. At alam ko rin kung paano mo nakuha ang peking DNA test na yan. Wika ni Joshua. Pero may nakalimutan ka. Nilabas ni Joshua ang isang original na dokumento mula sa kanyang bulsa. Bago pa man ang lahat, nagpatest ako sa isang independent lab sa ibang bansa at hindi lamang yan. Ang tunay na revelasyon ay hindi ang pagkatao ng aking mga anak, kundi ang pagkatao ko. Tumayo si Joshua at humarap sa mga tao. Ang mga bertusyo ay hindi kailanman nakatikim ng hirap. Pero ako'y anak na isang babaeng pinagsilbihan ng mga bertusyo noon. Ang aking ama ay ang yumaong gobernador, pero hindi ako kinikilala ni Doña Matilda dahil ako'y isang bunga ng kasalanan. Gumuho ang mundo ni Doña Matilda. Ang sekretong tinago niya ng 3 dekada ay inilantad na mismo ng kanyang anak. Kaya ako sila minahal at kinilala. Pagpapatuloy ni Joshua habang hawak ang kamay ni Sunshine. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng itakwil at itago. Ang pagiging ama sa kanila ay hindi nakadepende sa dugo kundi sa pagpangako. Ang buong silid ay nabalot ng katahimikan na sinundan ng masigabong palakpakan. Ang mga tao sa halip husgahan ng gobernador ay nakitang isang leader na may puso at tapang. Si Doña Matilda napaupo, talo ng talo habang ang media ay nakafocus sa pagyakap ni Sunshine kay Joshua. 1 taon ang lumipas. Ang mansyon ay hindi na isang kuta. Ito ay naging isang tunay na tahanan. Ang bawat sulok ay puno ng tawanan ng 5 bata na ngayon ay nag-aaral na sa elementarya. Si Sunshine abala sa kanyang sariling foundation na tumutulong para sa mga kababaihang nagtatrabaho sa mga club. Ang kanyang paraan para ibalik ang pag-asa sa mga taong nawalan nito. Si Joshua naman ay nananatiling matikas na gobernador. Ngunit tuwing uwian ang tanging mahalaga sa kanya ay ang hapunan kasama ng kanyang asawa at 5 anghel. Isang hapon habang nakatanaw sila sa kanilang malawak na hardin, hinawakan ni Joshua ang kamay ni Sunshine. Salamat sa hindi mo pagsuko, bulong ni Sunshine. Salamat sa pagpili sa amin sa gitna ng apoy, sagot ni Sunshine habang nakasandal sa balikat nito. Sa di kalayuan tumatakbo ang quintuplets, ang kanilang mga tawa umaalingaw sa buong mansyon. Ang kanilang nakaraan na nanatiling isang aral, ngunit ang kanilang hinaharap ay maliwanag na tulad ng pangalan ni Sunshine. 1 taon nakalipas matapos ang gulo sa mansyon, ang probinsya ng San Isidro tahimik at payapa. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Vertusio, may kakaibang tensyon na hindi madalas maramdaman ni Sunshine. Napansin niya si Joshua na tila balisa. Madalas tong may kausap sa telepono ng pabulong at ang kanyang mga sekretary ay panay ang pasok ng mga box na nakabalot sa velvet. May problema ba, Joshua? Tanong ni Sunshine habang pinapanood ang mga anak na naghahabulan sa garden. Ngumiti si Joshua, isang ngiting punong-puno ng lambing. Wala, Sunshine. Gusto ko lang ibigay sa iyo lahat ng pagkakataon na hindi ko na ibigay noon. Lahat ng simpleng sayang ninakaw ng politika sa atin. Ilang araw ang nakalipas, inanyayahan ni Joshua si Sunshine para sa isang date sa isang pribadong yate na nakadaong sa dalampasigan ng Batangas. Ang gabi napakaganda. Ang dagat ay tila salamin na sumasalamin sa liwanag ng buwan at ang hangin ay amoy alat at jasmine. Nang makarating sila sa gitna ng dagat, nakita ni Sunshine ang deck ng yate na napapalamutian ng libo-libong puting rosas. Ang 5 nilang anak nakatayo sa gilid, suot ang kanilang mga pinakamagandang damit. Si Sky, Storm,
Sunny, Star at Shine ay may hawak na tigi-isang bulaklak. Bumilis ang tibok ng puso ni Sunshine. Alam na niya kung anong susunod. Lumapit si Joshua. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sunshine, nung una kitang nakita sa club niyon, akala ko ikaw ay isa lamang pagkakamali sa aking maingat na planong buhay. Pero ikaw naging pinakamagandang pagkakamali na nangyari sa akin. Lumuhod si Joshua sa harap niya. Ang bawat salita ay may bigat na nagpapatigil sa mundo ni Sunshine. Hindi kita napakasalan ng maayos noon. Wala tayong singsing, wala tayong pangako sa harap ng Diyos. Gusto kong baguhin yon. Nilabas si Joshua ang isang singsing na may malaking brilyante na tila nagliliwanag sa ilalim ng mga liwanag ng bituin. Sunshine Guevara, ang babaeng hindi sumuko sa akin kahit pa mundo ang umahadlang. Papayag ka bang maging asawa ko sa harap ng lahat ng taong nagmamahal sa atin? Oo, Joshua, hagulgol ni Sunshine. Hindi ito tinawag na wedding of the century dahil sa karangyaan lang, kundi dahil sa dami ng taong nakasaksi sa kanilang pag-ibig. Ang simbahan na puno ng mga bulaklak na kinuha pa mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang buong probinsya dineklarang holiday upang makasali bawat mamamayan sa pagdiriwang. Si Sunshine lumakad sa aisle suot ng isang couture gown na gawa sa fine lace at mga Swarovski crystals. Ang 5 batang nagsibling flower girls at ring bearers. Sila ang mga anghel na nagdala ng patunay na ang pag-ibig kayang lumampas sa anumang dilim. Nang sabihin ni Joshua ang ay duramdam ng lahat ang katapatan ng kanyang boses. Walang politika, walang intriga, walang anino ni Donya, Matilda na makakasira ng sandaling iyon. Nang maghalikan ang dalawa sa harap ng altar, ang buong probinsya naghiyawan. Sa resepsyon, ang mansyon ay binago at naging isang paraiso. Ang fireworks display umabot ng 30 minuto na nagpapaliwanag sa langit ng kanilang mga pangalan. Sa gitna ng sayawan, niyakap ni Joshua si Sunshine ng mahigpit. Tapos na ang gulo, asawa ko. Mula ngayon, ang tanging laban lang natin ay kung paano natin gagawing mas masaya ang bawat araw ng mga anak natin. At yon ang laban na hindi ko susukuan, sagot ni Sunshine habang nakatingin sa kanilang 5 anak na masayang tumatakbo sa dance floor. Sa ilalim ng liwanag ng fireworks at sa gitna ng kagalakan ng libo-libong tao, ang dating waitress ng Club Neon at ang gobernador ng probinsya ay nagpatunay na ang tunay na happy ending hindi lang pagtatapos ng kwento, kundi ang simula ng isang buhay na binuo sa katapatan at sakripisyo. At dyan nagtatapos ang kwento ni na Governor Joshua at Sunshine. Isang roller coaster, di ba? Mula sa dilim ng Club Neon hanggang sa dingding ng Wedding of the Century, talagang pinatunayan nila na hindi basihan ang pinagmulan mo para marating ang masaya at makabuluhang buhay. Pero higit pa sa iskandalo, sa politika at sa mga nakakabiglang twist, may isang napakagandang aral tayong pwedeng pulutin dito. Na ang pamilya hindi nasusukat sa kung gaano kaperpekto ang sitwasyon mo. Si Sunshine hindi niya ang kainin ang pagkakamali ng nakaraan. Si Joshua naman tinanggap ang responsibilidad kahit ang kapalit ay ang kanyang career at reputasyon. Natutunan natin na sa gitna ng mundo na laging nakatutok sa kung anong meron tayo o kung ano ang titulo natin, ang pinakamahalagang tagumpay ang pagiging totoo sa sarili at ang pagprotekta sa mga taong tunay nagmamahal sa atin. Kaya sa susunod na makakita kayo ng headline o chismis tungkol sa ibang tao, tandaan nyo, hindi nyo alam ang buong kwento. Bawat tao may pinagdadaanan at bawat pagkakamali pwedeng maging simula ng isang mas magandang bukas kung pipiliin nating ayusin to. Salamat sa pakikinig mga kazayma hanggang sa muli nating paghimay ng mga kwentong buhay na hindi lang basta nakakahok kundi nagbibigay din ng aral. I am signing off. Keep believing in happy endings because sometimes the best stories are the ones we struggle to build. God bless.